Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Usapang Arnie Teves muna tayo. Marami ang nag-aabang dito. Marami ang nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section. Kung ano daw po ang latest update dito kay Arnie Teves na hanggang ngayon ho ay nagtatago diyan sa bansang Timor-Leste. Eto ho, according sa rolling ng video na yan, ito ang latest update kay Arnie Teves. Pamahalaan natin dito sa bansang Pilipinas sa pangunguna ni DOJ Secretary Boying Remulla, naghahanda na sa pagbabalik dito sa Pilipinas ni Arnie Teves. Naku po, matindi, di ba? Ay talagang yan o ang ating tatalakayin laman ng video na yan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon lubos po nating maunawan. Heto na, samahan niyo po akong tuklasin dito sa pag-aresto kay Arnie Teves mula diyan po sa bansang Timor-Leste. Panoorin po natin. Hihilingin na ng Department of Justice sa pamahalaan ng Timor-Leste ang gagawing pag-turnover sa Pilipinas kay dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr. Kaugnay pa rin ito ng kasong murder na kinakaharap ng napatalsik na mambabatas dahil sa umano'y pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo at iba pa noong March 4. Bukas ay inaasahang lalagdaan ni Justice Secretary Boying Remulla ang isang liham para hilingin sa Timor-Leste ang pag-turnover kay Teves. Nito lamang November 8 hanggang November 10, dumalaw sa Pilipinas ang presidente at ilan pang matataas na opisyal ng Timor-Leste at kabilang ang issue ni Teves sa kanilang mga napag-usapan. Okay, alright. Nako po, nandito na naman tayo sa usapang Arnie Teves. Pansamantala, muna nating talakayin ito sapagkat ito ho ay latest update tungkol ho dito sa tago ng tago diyan no, sa bansang Timor-Leste na si Arnie Teves. Magbabatayo tayo diyan sa rolling ng video mga kaibigan na napakaliwanag po. Ang sinabi diyan na naghahanda na itong ating pamahalaan sa pangunguna ni Boying Remulla para i-turn over sa bansang Pilipinas itong si Arnie Teves. Talagang ito pala ay pipirmahan pa lang ni Boying Remulla, ang ating DOJ Secretary, itong papel na kasunduan upang i-turn over ho dito sa Pilipinas. Yan po ang may sabi na ita-turn over itong si Arnie Teves. Sana ho ay ito ay magkatotoo sapagkat ilang buwan na ho, mag-iisang taon na, malapit na ang Pasko, mag-2024 na, ay hindi pa ho ito na-aresto. Bagamat mayroon pong mga procedure na pinagdadaanan nito ay nauunawaan po natin. But subalit marami na po ang naiinip dito at marami na rin po ang nawawala ng pag-asa, maging aking mga subscribers o na mga sumubaybay dito. Yung iba ho ay nauunawaan, yung iba ho ay nawala na ng pag-asa. Datapwat sa punto pong ito ay muli ko hong ibabahagi sa inyo itong latest update na nagkakaroon po ng kasunduan between Timor-Leste at ating bansang Pilipinas. Kung matatandaan nyo ho,
ay pumunta rito sa bansang Pilipinas, bumisita itong Prime Minister ng Timor-Leste at isa po sa agenda nila, pinagkasunduan, tinalakay ni Boying Remulla kasama po ang ating presidente ng bansang Pilipinas na si Bongbong Marcos kagalang-galang, na isa pong kasunduan diyan ang ginawa ay ang pag-aristo kung paano maristo si Arnie Tevez at kung paano may balik sa ating bansang Pilipinas para dito ikulong si Arnie Tevez, mga kaibigan. Datapwat napakaikli po ang video na yan. Ilang segundo, 59 seconds ang pinakita ko na video sa inyo. Pero yan po ay napaka-importanting mahalaga dahil nilalaman po diyan ang kasunduan. Hindi ko na uulitin. Nandiyan sa rolling ng video kung paano ang gagawin nila at para maibalik dito sa ating bansang Pilipinas si Arnie Tevez. Naku po, may tiwala pa kaya ang taong bayan sa ating DOJ Secretary? Ako po ay nagtatanong lang. Sa lahat ho, kasi tayo ay hindi pare-parehas ang prinsipyo. Yung iba ho ay nawawalan ng tiwala sa ating DOJ Secretary. Bagamat bahagi po ng isang nanunungkulan yan, na ika nga po pag medyo mabagal ang iyong ginagawa, katulad po diyan sa kinilalagyan ni Boying Remulla, ang ating DOJ Secretary, marami ho ang nababagalan. Bagamat ginagawa po nila ang trabaho, ay nandiyan po marami po nagbibigay ng mga komento, public opinion, na nawawala na po sila ng tiwala sa justice system ng ating bansang Pilipinas. Nirerespeto po natin, mga kaibigan, lalong-lalo na itong ating mga public opinion na buhat sa ating masugid na taga-subaybay na hindi daw po mahuhuli itong si Arnie Tevez. Kung ano man ho ang inyong public opinion dito, ay buong puso ko hong irerespeto yan. Karapatan nyo po yan. Hindi po pare-parihas ang ating public opinion. But siyempre, katulad rin po ng ating ika nga pa'y paninindigan na noong puman ay sinabi ko po sa inyo na ito po ay hindi mahuhuli si Arnie Tevez. Paninindigan ko po yan, mga kaibigan. Dahil nauunawaan ko po, hindi rin naman po natutulog ang ating pamahalaan. Datapwat mayroon pong mga sagabal. Hindi ko na po ulitin kung ano ang mga sagabal na yan. Kaya't medyo matagal po ang paghuli. But dadating po tayo sa punto, uulitin ko pong muli, mahuhuli po si Arnie Tevez at darating po tayo isang umaga magigising na ito ho ay nakupusa. Presidente sa presidente na po ang nag-usap. Presidente ng Timor-Leste, presidente ng ating bansang Pilipinas. Kapag hindi po ito nangyari, mga kaibigan, na hindi mahuli, dahil nagkasundo na po sila na nag-usap, isang agenda po ito na pinag-usapan. Ako mismo ay titiwalag dito sa sinasabi ko, na ika nga po, babalik ta rin ko po ang sinasabi ko na ora mismo. Kapag hindi po ito nahuli, ako mismo ang magsasabi na wala na tayong tiwala dito sa ating justice system, mga kaibigan. But sa punto pong ito, yun po ay isang public opinion ko dahil naniniwala po ako na mahuhuli po ito. Hindi ko na po ipapaliwanag kung bakit dumating sa puntong ganito na medyo matagal. Okay, alright. Sana po maintindihan nyo ang ating pagtatalakay. Abangan po natin ito. Importanteng mahalaga po ito. Dahil kung hindi po ito mahuli, sino po ang sisisihin? Walang ngipin ang justice system. Walang ngipin ang ating pamahalaan. Walang ngipin ang ating presidente. Kung hindi po ito matutupad ang kasunduan between Prime Minister ng Timor-Leste at ating bansang Pilipinas, mga kaibigan.
Maraming salamat po. Abang-abang po tayo. Yan po at maliwanag naman sa ruling ng video ay naghahanda na po ang ating pamahalaan sa pag-turnover dito sa ating bansang Pilipinas. Hindi ko na po iisa-isahin. Alam ko po, mayroon po silang ginagawa dyan kung paano arestuhin itong si Arnie Tevez. But bueno, yan po ang ating tatalakayin sa susunod po nating vlog, mga kaibigan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palakpakan po tayo.